Uy guys, na-miss ko kayo. Ito naman yung Nobia Neo 5G na may IPS display with 120Hz na refresh rate na merong 8GB of RAM, 256GB of storage. Tapos meron tong chipset na Unisoc T820. At ang pinaka nagustuhan ko dito, napakaganda ng back panel, pang gaming talaga. Pero sa kabila ng magandang back panel, maganda nga yung performance ng Unisoc T820. Yan yung alamin natin dito sa video at naganda ako sa inyo na isang thermal imager para makita natin yung actual na init o saan talaga nanggagaling yung mga init na nai-review natin ng mga phone, lalong-lalo na sa gaming. Kaya samahan nyo ako sa video ito at sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. At bago ang lahat, pasalamatan muna natin yung sponsor natin dito. Ito yung Zsur na Fancy S Pro. Actually, document camera to na meron 12 megapixel at mga gamit natin to sa mga online class at lalong-lalo na sa mga teacher natin dahil ma-adjust natin to at napakalinaw talaga kapag ginagamit natin, lalo na kapag nagtuturo tayo. At kung estudyante ka at gusto mong i-share kung ano nilalaman ng hawak mo o notebook mo, pwede natin gamitin to at napakaganda talaga kapag meron tayong ganito. At hindi lang yon, kung gusto nyo mo namang gawing webcam, pwede rin. Ang kaso nga lang, hindi ko nagugustuhan kapag webcam siya, hindi siya masyadong malinaw, pero at least magagamit naman natin ng maayos. At marami tayong mga settings dito na pwedeng paglaruan. Like pwede natin i-highlight yung mga words na gusto natin, pwede rin natin i-scan yan at pwedeng ma-save, at ma-adjust din natin yung camera at maraming mga buttons to dito sa camera niya, like yung mga autofocus, like control at marami pang iba. So kung gusto nyo bumili at kailangan nyo to, yung link ilalagay ko na lang sa description para makita nyo. At malaking tulong to para sa mga teacher at mga estudyante. Okay guys, pasensya na kayo kung medyo natagalan tayo sa mga pag-review ng mga phones. Sobrang busy lang talaga at medyo nagkasakit din ako. So ngayon, bumili tayo ng isang thermal imager. Ang tawag dito is Milesea. Actually nasa 18,000 to, binili ko siya para makita natin kung saan talaga nagagaling yung mga init ng mga phones na nai-review natin at hindi lang tayo nanguhula dito sa channel natin. So lagi natin gagamitin to. At yung mga gustong magkaroon nito, yung link ilalagay ko sa description. Meron yatang mga 8,000 to 18,000. So yung sa akin kasi nasa 18,000 para accurate talaga yung makuha natin na temperature at makita natin talaga kung saan talaga nanggagaling yung init. So napakaganda nito para makita natin talaga yung accuracy ng mga phones na nai-review natin. At sa mga bago, inuulit ko na mag-subscribe kayo sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga accuracy ng mga phones nyo. Kung sakaling bibili kayo ng mga phone, at least alam nyo yung mga performance ng mga bibilhin nyo. So like, comment, tsaka subscribe lang, tapos hit yung bell icon. Ngayon, ito na yung Nobia Neo 5G. Actually, nung nakita ko to, nasa 10,000 pesos lang talaga. Talagang pang entry level lang talaga yung kaya nito. Tapos yung Unisoc T820, hindi ko kabisado yung mga processor na Unisoc talaga. Sa mga nakaraan kasi nakapag-review na ako ng ganito pero hindi ko nagustuhan. At nung dumating sa akin to, nagulat ako sa performance ng phone na to. So ngayon, pag-usapan natin yung performance, check natin yung temperature, yung mga frames per seconds na mga games na i-test natin ngayon. To be honest, ang pinakapangit talaga dito sa phone na to, yung display niya, kasi naka-touch display siya. Hindi ko nagugustuhan yung ganun. Yung mga ibang nasa 10,000 pesos, naka-punch hole display na yun. Samantalang dito, notch display pa yung makukuha natin. So ngayon, check natin kung papalag ba talaga. So meron nga itong Unisoc T820, ang nakuha natin ng 2-2 score dito is nasa 400,000 na. Actually, sa nakita ko ng 2-2 score, medyo pumapalag nga siya. At dito naman sa throttling test yan, nakuha natin yung average score na 145. So okay na okay siya, maganda pa rin yung thermals niya dito sa CPU throttling test natin. At ito na nga yung actual na performance ng phone na to. Sa Mobile Legends, sa frame rate meron tayong super, sa graphics nasa ultra na to. Kapag sinabi natin super yung frame rate natin sa Mobile Legends, kapag meron tayong 120Hz, papalo yan ng 90. Pero dito sa phone na to, ibang usapan. Ang nakuha lang natin dito is 60 frames per seconds. At naglaro nga tayo dito, expect ko na maglalag to kasi hindi ko talaga alam kung ano talagang maasahan ko dito sa chipset niya. At nagulat naman ako, hindi siya bumaba sa 60 frames per second, stable siya hanggang matapos yung laro. Kung mapapansin nyo, napaka-smooth niya, talagang walang lag, walang frame drops. Playable talaga siya sa Mobile Legends. Expect ko maglalag to ng mga 40, 50, mga ganun. Pero hindi bumaba yung frames per seconds niya at kayang-kaya ng Unisoc T820 yung Mobile Legends. So pagkatapos ng isang laro, kung di ako nagkakamali, siguro nasa 16 minutes yun o 18 minutes, mga ganun. Ang nakuha ating temperature dito sa scanner natin is nasa 42 degrees Celsius, which is okay na okay pa rin, at least hindi bumaba yung performance ng phone na to. Ngayon, ang weird dito, dahil meron tayong thermal imager, nakita ko na medyo umiinit yung bandang chin nito. At kung makikita nyo dyan yan, medyo namumula siya o namumuti siya. Ang nakuha ating temperature dyan is nasa 44 degrees Celsius, which is nagtataka ako na medyo mainit yung bandang chin part kesa dun sa mismong chipset niya. So yan, kung makikita nyo, meron tayong dalawang spot dyan na umiinit talaga sa bandang chipset tsaka dun sa bandang chin part.
Sa likod naman, uminit talaga yung bandang camera kasi nandiyan nga yung chipset niya. So, yun yung napansin ko. Hindi ko alam kung ano meron dun sa chin part na yan kung bakit siya umiinit. Pero kapag naglalaro naman tayo, hindi naman talaga siya sagabal o hindi ko siya naharamdaman na umiinit. Medyo kapag dadampian lang, dun ko siya talaga nalata na medyo umiinit kayo dun sa bandang chin niya. Okay, moving on. Sa Wild Rift, nasa frame rate tayo ng 120. Sa graphics naman is nilagay natin sa high. Dito naman sa paglalaro natin dito, smooth naman siya. Yun nga lang, kahit na nilagay natin sa 120, nasa 60 frames per seconds lang yung nakuha natin dito. Medyo mahaba yung playing natin dito, kundi ako nagkakamali, nasa 21 minutes siya. At stable siya, hindi rin siya nawawala sa 60 frames per seconds. Masabi ko na maganda tong chipset na to para sa mga ganitong laro sa Mobile Legends tsaka sa Wild Rift. Talaga hindi mo pagsisiyan na bumili ka ng phone na to kung ito lang lalaroin mo. Stable siya hanggang sa matapos yung laro, 60 frames per second yung nakukuha natin. At pagkatapos ng isang laro, 24 minutes ang nakuha nating temperature is nasa 38 degrees Celsius. Ang nakuha ko naman dun sa bandang chin is nasa 42. Medyo mataas talaga yung nakuha ating temperature sa bandang chin compare natin dun sa mismong chipset niya. Dito naman sa Punishing Gray Raven, nilagay natin sa ultra lahat. Ang nakakuha natin na frames per seconds dito is nasa 43, 40 to 50 ganun. Pero sa nakikita ko, experience ko dito sa laro na to, playable siya sa Punishing Gray Raven. Kapag may clash, bumaba siya ng mga konti-konti lang. Pero dapat na sa mga gatong laro, medyo high yung graphics talaga. Ilagay lang natin sa mga medium settings, sa mga low settings para playable talaga siya at hindi ka problema. Nilagay ko lang sa high settings sa games na to para makita ko yung potential ng phone na to dito sa games na to o dito sa Punishing Gray Raven. So pagkatapos ng 10 minutes ko na paglalaro dito, ang nakuha nating temperature is nasa 43 degrees Celsius, which is sabi ko nga na gamitan natin ng phone cooler kapag maglalaro tayo ng ganito. At sa nakita ko naman na kayang-kaya naman ng phone na to. Sa Mirror 4 naman, nilagay ko lang sa medium settings, tapos yung frame rate nito is nilagay ko sa high na. Dito sa mga ganitong games, mataas talaga yung requirements ng Mirror 4. Hindi talaga siya papalag dito sa mga Unisoc lang na ganito. So pang entry level lang yung chipset niya, at sa naging experience ko dito, wag nating laruin sa phone na to yung Mirror 4 kasi hindi na talaga kakayanin. Sa Farlight 84 naman, nilagay ko sa extreme, tapos yung frame rate naman is nasa extreme. Dito rin hindi niya kinakaya o kailangan pa siguro ma-optimize para sa mga low settings o medium settings. Pero dito sa nakikita ko sa paglalaro ko dito, ang nakuha natin ng mga frame dito, nag-frame drop siya to 15 to 30 frames per seconds. Hindi niya talaga kinakaya sa Farlight 84. Sa PUBG naman, ito kinaya niya. Sa graphics nasa smooth tayo, tapos yung frame rate naman ito is nasa extreme. Stable siya sa 30 to 40 frames per second hanggang sa matapos yung laro. Talagang dyan talaga siya umiikot at wala kayong magiging problema kung PUBG lang lalaroin nyo. Lalong-lalo na dito sa laro na to na Call of Duty Mobile, kinry ko to sa graphics, nasa medium na siya. Tapos yung frame rate nito is nasa high na. Sa paglalaro ko dito, ang nakuha ating frames per second is nasa 30 to 40 frames per seconds. At nasa VR modes tayo dito, kahit na sa mga smoke class, kahit na pumasok pa tayo dyan, hindi siya nag-frame drops. Talagang paikot-ikot lang siya sa 30 to 40 frames per second at playable siya. Siguro nasa 100 din yung mga players dito at talagang tinapos ko yung laro na to. Pagkatapos ng isang laro dito, kung di ako nagkakamali, siguro nasa 15 to 18 minutes yung paglalaro natin sa Call of Duty Mobile. Ang nakuha nating temperature is nasa 44 degrees Celsius. Pero kung gagamit tayo ng phone cooler, hindi aabot ng ganyan yung temperature natin. So napakalaking tulong talaga ng scanner natin. Talagang makikita natin kung saan talaga nanggagaling yung init. Pagkatapos kong matesto sa mga Farlight 84, sa mga Mirror 4 at medyo nadismaya ako sa mga ganun, hindi ko na tinry ito sa Genshin Impact tapos din sa Modern Warship kasi alam ko na madismaya lang ako tapos hindi niya kakayanin. At sa nakita ko o tinest ko, ang kaya lang ng phone na to yung mga hindi masyadong in-demand yung graphics like yung mga Mobile Legends, Wild Rift. So yun lang yung mga kaya nito. Siguro sa mga ibang games, low settings, pwede na. Pero sa mga high settings, hindi talaga siya pa pwede. Ngayon, ang napansin ko dito sa back panel niya, napakaangas talaga. May nakalagay dyan na gaming phone at talagang pinag-isipan yung back panel nito. Kung titignan mo siya, ang dami naglalaro talaga dyan at napakaangas talaga. At lalong nakakatulong dito yung game space niya. Napakaangas ng game space nito. Sa halagang 10,000 pesos, maganda yung game space na nilagay nila dito at talagang pumapalag naman. At eto yung makukuha natin, meron tayong Eco, Balance, tsaka Rise. Yung Rise yun yung pinakasagad talaga o yung performance mode niya. Tapos meron tayo yung mga additional settings dito like yung bypass charging nga. So may bypass charging pala to. Sobrang angas ng bypass charging at gumagana talaga. Sa mga gamer dyan, talagang importante itong bypass charging na to na hindi siya dumadaan sa battery. Pero payo ko kapag gagamit tayo ng bypass charging, gumamit rin tayo ng phone cooler kasi hindi ibig sabihin na hindi na mag-init yung phone natin. At marami ring settings na pwede natin paglaruan dito, napakarami talaga. At merong daya to. May napansin ako
na plugins dito. Yan, may mga auxiliary line. Hindi ko alam kung saan gagamitin to. May red dyan. Tapos ang pinaka nagustuhan ko dito sa mga shooting games, may crosshair siya. Yan, may dot siya na makikita natin kapag naglalakad tayo sa mga shooting games. Meron tayong dot na makikita dyan kung saan natin patamain. Parang daya talaga to. At marami pang ibang mga plugins to, like yung mga sound equalizer. So kayo na lang bahalang maglaro ng mga game space nito o game turbo nito. At marami talagang mga settings na pwede nating laruin dito. Sa display naman, medyo maliit lang yung phone na to, 6.6 inches. At IPS display lang to with 120Hz na refresh rate. At napansin ko dito, smooth naman yung 120Hz na refresh rate niya. Pumapalag din kahit papano. Yun nga lang talaga yung drop notch display niya. Napakapangit talaga. Hindi ko talaga nagugustuhan sa phone na to yung display talaga niya. At medyo yung speaker nga rin, kapag naglalaro ko, kapag natakpan na siya, wala nang sounds na lalabas dun sa speaker niya. Kasi mono speaker lang to at hindi siya dual speaker. Isa pang hindi ko nagustuhan sa phone na to, yung battery niya 4,500 lang. Pero ito yung masasabi ko, tumatagal yung battery niya. Dahil nga siguro napakalit lang ng display at hindi masyadong mainit yung chipset. At weird lang talaga na merong mainit na part dun sa chin. Hindi ko alam kung ano yun. So balik tayo sa display. Okay naman yung mga nakukuha ko dito. Malinaw naman siya. Yun nga lang, dito sa Netflix meron lang tayong wideband level 3. Meaning na hindi pa full HD yung mapapanood natin dito. Pero sa YouTube naman, supported na to ng HDR up to 4K 60 frames per second. So napakaangas nun para sa phone na to. At nagugustuhan ko dito yung color ng display. Hindi mo naman mapapansin talaga yung notch display nito kung di mo talaga papansinin. Pero kapag napansin mo na siya, medyo ang pangit talaga. Medyo hindi na ako sanay sa ganitong presyo. Samantalang sa ibang presyo kasi meron tayong mga 7,000 to 8,000 at naka-punch hole display na yon. So dito medyo OLED style sa display. Pero masabi ko sa performance as entry level, palag na palag tong phone na to dahil meron din siyang bypass charging. Ngayon, pagdating naman sa camera, hindi mo maasahan yung camera nito. Saktong-sakto lang na may pang-picture talaga tayo. Hindi siya nakaka-amaze kasi nga entry level nga lang siya. Wala tayong aasahan pagdating sa camera. Tamang-tama lang na pang-picture. Hindi masyadong maganda yung mga kuha natin. Talagang pang-picture lang talaga siya. Depende rin sa lighting natin. Kung maganda yung lighting natin, medyo maganda rin yung kuha. Lalong-lalo na sa mga low light condition. Medyo pumapalag siya. Pero sa mga ibang shot, hindi ko siya nagugustuhan. Hindi siya consistent. May mga pangit, may mga okay lang, at medyo may maganda naman. Talagang hindi siya consistent sa ganun. Lalong-lalo na yung video nito, ano pang aasahan nyo sa mga ganong presyo, medyo malikot talaga yung video niya, 1080p at 30fps. So, meron akong mga phones na na-review dati, siguro nasa 7 to 10k, medyo okay naman yung mga camera nun sa ganung presyo. Pero dito medyo talo talaga tayo, lalo na kapag naglalakad, medyo mauga talaga. So, yun yung napansin ko sa phone na to. Actually, hindi ko alam kung i-recommend ko sa inyo to o hindi, medyo alanganin ako dahil meron tayong Infinix Note 30 5G at may mga murang phones pa na palag din yung chipset. Pero sa nakita ko o tinest ko sa mga Mobile Legends, Call of Duty Mobile at kung ano-ano pa, palag naman siya. Depende yata sa mga nilalaro nyo. At lalong-lalo na kung ikukumpara ko yung game space naman nito, talagang palag to compare dun sa mga game space na mga Infinix tsaka Tecno. Mas nagugustuhan ko na talaga tong game space niya at napakaganda talaga at accurate siya. So ayun, sana nakatulong ako sa inyo. Salamat sa mga nanood sa premiere natin kung meron pa. Talagang salamat sa suporta. Sana masuportahan nyo pa ako pagdating ng araw at makaabot tayo sa 100,000 subscriber. So, thank you talaga. At talagang hindi ko sasayangin yung oras na magiging honest tayo dito sa channel natin. Kung anong nakuha natin, yun yung makikita nyo. So, I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews at katarantaduhan sa channel na to. Once again, this is Paul.